Natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bangkay ng isang bagong silang na sanggol sa Malolos, Bulacan. Isang residente ang nakakita sa sanggol na lumulutang kasama ng mga basura. Ayon sa kapitan ng barangay, may umbilical cord pa noon ang sanggol. At sa pagtataya ng otoridad, maaaring 3 araw ng patay ang sanggol. Inilibing po ang sanggol sa pampublikong sementeryo at iniimbisigan na kung sino ang mamagulang at kung sino ang nagtapon ng sanggol. Umapaw ang mga ilog at nalubog sa baha ang maraming lugar sa Bicol Region dahil sa walang tigil na ulang dala ng shear line. Nakatutok si Darlene Kai. Baha na po. Ay, naanod na ang isang bahay. Walang bagyo pero halos umapaw na ang ilog na yan sa Labo, Camarines Norte dahil sa walang tigil na ulan. Sa lakas ng ragasa ng tubig, inanod ang isang bahay. May tao pa, may tao. May tao? Naroon, 2 tao. Hindi nga, may tao. Pero ang mga inakalang tao sa loob, mga naiwang gamit pala. Sa isa pang video, makikita kung gaano kataas ang tubig sa Labo River. Sobrang taas na naman po ng tubig. Nangamba naman ang mga residente sa bayan ng Basud dahil sa taas ng tubig sa Basud River. Natumba pa ang punong ito na kasamang tinatangay ng tubig. Halos umaabot sa bubong ang baha. Ganyan din kataas ang baha sa Barangay Tuwaka kaya inilikas ang mga residente. Umapaw naman ang drainage canal sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Sa bayan ng Caramoran, tuluyang umapaw ang Hilacan River. Pinasok ng tubig ang mga bahay na katabilang ng ilog. Sa Barangay Sabangan naman, mabilis na tumaas ang tubig. Natibag naman ang isang dike sa Barangay Tugli. Pinalilikas ng mga nakatira malapit sa nasirang dike. Bahari ng sumalubong sa mga residente sa bayan ng Panganiban. Agad na nagsagawa ng evacuation at rescue operations ang MDRRMO at BFP Panganiban. Sa bayan ng Bato, lubog sa baha ang ilang bahay sa Barangay Sipi dahil sa pag-apaw ng Bato River. Naramdaman din ang sama ng panahon sa Tagkawayan, Quezon. Umabot hanggang bewang ang baha. Pinasok ng tubig ang mga classroom sa eskwelahang ito. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagdadala ng malalakas na ulan sa Southern Luzon at Bicol Region. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Walang takas ang isang babae na inaresto sa Quezon City dahil sa panggagancho sa mga hinikayat niyang mamuhunan sa negosyo. Nakatutok si Jamie Santos. Sa bisa ng isang arrest warrant, nasukol ang babaeng ito sa Quezon City. Pinaaresto ang suspect para sa paglabag ng bouncing check law. Nang hihikayat umano ang suspect ng mga investor sa coffee business. Dahil sa malaking balik nung o kaya yung interest nung kikitain dun sa business, and actually mga 20% then habang tumatagal lumalaki yung pinapangakong balik nung pera. Marami ho na sila na nagsasabi na nabiktima ho ako ng suspect na ito. Wala ho daw laman yung mga cheque na in-issue. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect pero tumanggi ito. Nagpaalala naman ng pulisya sa publiko na maging mapanuri sa pag-i-invest. Doon po sa hindi pa ho nabiktima, huwag na ho nating subukan maging makilatis ho tayo. Doon naman ho sa mga nabiktima na, pwede ho kayong pumunta dito, check natin to para pwede pong sampahan ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Never Say Die rin ang mantra ni Never Say Die star David Licauco sa nakatakda niyang paglaban sa isang fitness competition soon. Narito ang aking chika. Parang it's you against yourself eh. Hindi lang daw physical strength ni David Licauco ang masusubok sa kanyang paglaban sa isang global indoor fitness competition sa Taiwan this coming March. Kasama na rin dito ang willpower at mind conditioning. Malaking tulong nga rin na nakakasama niya sa training ang kanyang friends na sina Derek Monasterio at Vince Maristella. Bukod sa pagbubuhat, pagtakbo at climbing, may mga portion ng indoor race ang ikinakakaba ni David. Pinaka-last kasi na gagawin is like 100 wall balls. So like parang 6 kilograms or 9 kilograms. Itatapon mo siya ng mataas. And dahil mo nang ginawa. But yeah, I've been preparing. Let's see what happens. Ang active training ni David, ginagawa niya habang busy rin sa Never Say Die, na mas kaabang-abang daw ngayong linggo. Bukod sa pagpasok ng mga karakter na kanilang makakalaban,
mabubuo na ang team-up ng characters nina David, Jillian Ward, Kim Ji-soo at Rahil Birya para sugpuin ang kasamaan. Lalabas na may action yung dalawa ni Jillian. I think so. Yeah. And syempre magkakaroon din ng mga pakilig-pakilig doon, di ba? So, and yung friendship namin, apat ni Rahil, Jisoo, me, and Jillian. So, Thankful naman ang pambansang Ginoo dahil hanggang ngayon ay nakakasama niya ang fans ng Barda, ang love team nila ni Barbie Forteza. Kahapon, nagkaroon sila ng fan meet. alam naman natin na wala kaming show ni Barbie, but they're still here, as you can see, like supporting and really excited to see me. Hopefully Barbie also gets to see them kasi sila naman talaga yung sumuporta sa amin from the very beginning. Time to update mga kapuso. Pinalevel up pa ng GMA Network ang panonood ng inyong favorite kapuso shows online sa paglulunsad ng GMA Play. Gamit ang GMA Play app, mapapanood sa inyong smartphone ang latest sa inaabangan nyong shows at newscasts kahit saan at kahit kailan. Maraming pagpipilian anuman ang feel nyong panoorin. Mapa-drama, rom-com, documentary at marami pang iba. Pwede ring sumubaybay sa Kapuso Stream o mag-binge watch ng Asia novela at movies. I-download ang GMA Play app sa Google Play Store o App Store. Kung may GMA Network app na, kailangan lang itong i-update. Pwede rin itong i-access sa Smart TV o sa web browser. Natrap sa rumaragasang baha ang isang residente sa Viga, Catanduanes. Hindi po kasi siya agad nakalikas dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Nailigtas ang residente kalaunan. Ang pagbaha ay bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng shear line. Kaugnay po na payag ng China na nagdudulot ng anyay instability o ang Joint Air Patrol ng Pilipinas kasamang Amerika, nanindigan ng AFP na ang China ang nagdudulot ng instability sa West Philippine Sea na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang mensahe sa GMA News Online, sinabi ng Philippine Navy na may maayos na koordinasyon at nasa loob ng EEZ ang bilateral air patrol kasama mga kalyadong bansa. Illegal din nila ang mga aktibidad ng China sa Baho de Masinloc dahil wala itong basehan sa international law. Natupok ang nasa 30 bahay sa sunog na sumiklab sa Valenzuela City. 2 ang sugatan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 11 kagabi, sumiklab ang apoy. Nahirapan ang mga bumbero na makalapit sa mga nasusunog na bahay dahil makipot ang daan. Isang bakod ang binutas para mapabilis ang pag-apula sa apoy. Naapula ang sunog matapos ang mahigit 2 oras at apektado ang humigit kumulang 50 pamilya. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Tondo, Maynila, ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni EJ Gomez. Naglalakad ang lalaking ito sa Laurel Street, Barangay 120 sa Tondo, Maynila, kaninang madaling araw. Maya-maya lang, bumunot siya ng baril at pinagbabaril sa likod ang nakasalubong niyang lalaki. Humandusay sa kalsada ang biktima habang tumakas ng gunman. Ang ilang residenteng nagtakbuhan. Ilang segundo pa, kita ang pagdaan ng gunman matapos ang pamamaril. Bigla po kaming nakarinig na sunod-sunod na putok po. Tapos bigla po kaming rumuspende. Tapos pagbaba po namin yun, ang dami na pong tao. May tao na po rin na nakapulakda. Sa likuran niya po, dun yung po yung tama tapos diretso sa may ulo niya. Palaisipan sa mga kaanak ng biktima kung sino ang salarin. Pero madalas daw masangkot ang biktima sa mga gulo sa lugar. Kasi yan dito, istambay, magdamag. Laman talaga ng kalsada yan. Alaminin natin na nagdadrugs yan. Pero ano talaga siya, yung pag nakakatira siya ng marijuana o nangungusunada. Minsan siya kinukusunada rin dahil sa mga medyo, kahit pamangkin ko, medyo meron di rin magandang record niya, puro away din yan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Tinutuntun pa rin ang salarin na posibleng maharap sa reklamong murder. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras.
Magpatikim sa All Out Sunday stage ang P-pop stars na makikindak sa Season 2 ng sa Stars on the Floor. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Bago pa sumabak sa kolabanan sa Stars on the Floor Season 2, nagpakitang gilas na ng kanilang dance moves ang P-pop star sa All Out Sundays. Sina Jao from P-pop group Alamat, Horizon member Jeremy, Denise of Calesta, Joker ng First One, at Kaya member Sofia. Nakaka-help na din po yung training for P-pop since kailangan din i-maintain yung strength ng katawan kasi intense talaga yung labanan dito. Since alam po ng mga fans na more on maangas ako, dito makita nila yung ibang sides ko sa pagsasayaw. Excited po ako sa mga matututunan ko. First time kong matututunan sa pagsayaw, yung mga iba't ibang genre na matatry ko. Excited ako na matry lahat ng dance genre kasi gusto ko rin ma-explore lahat ng mga dance. Sobrang taas po ng standard na nabigay ng last season for me po personally, and I'm very inspired and motivated po to do the same as them. Kung sino-sino naman ang celebrity stars na makakasama ng P-pop stars sa dance floor, yan naman ang i-reveal very soon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Tia? Thank you, Nelson. Mga kapuso, handa po ba kayong makipag-agawan para sa isang biik? Sa Aurora po, kinagiliwan ang Agawan ng Biik Challenge sa gitna ng pagdiriwang ng pista. At nakatuto si Athena Imperial. Ready! Get set! Go! Kumasa sa kakaibang challenge ang mga taga-barangay Marikit sa Kasiguran, Aurora. Pero ang twist, lahat ng mga kalahok nakapiring. Kanya-kanya silang diskarte sa pagkapa at paghanap sa biik. May mga nagkakabungguan pa nga. At napagkamalang biik ang nahuling kapwa kalahok. 2 minuto lang ang time limit. Sige! Bugawin niyo! Bugawin! At kahit nga may mga coach sa audience, hirap pa rin. Ayon sa kapitan ng barangay, ginawa ang paligsahan para muling buhayin ang larong Pinoy. Sulit naman ang effort dahil ang iuwing premyo, ang mismong biik. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Sino nga ba ang sawa na sa paghahanap ng love life sa dating app? Sa panahon po ngayon na, puro social media ang ginagamit, paano nga ba makakahanap ng genuine connection sa pamamagitan ng organic encounter? Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Yung mga kumain ng grapes sa ilalim ng mesa nung New Year, nag-work naman ba? Para sa iba, hindi raw eh. Kaya ngayon, hoping ang marami para sa organic encounter o yung makakilala ng isang tao na hindi mo nakilala online o kinausap muna sa computer o cellphone. Naranasan niyo na ba yung organic encounter? Opo, yung sa relationship ko po ngayon. Parang ganun yung nangyari kasi nakita kami sa isang event and then medyo nagkatinginan kami and then ayun, doon na po nagsimula yung lahat. Magandang way po siya since another way po siya para magkaroon ng connection with other people aside from social media po. Sabi ng isang psychologist, ang social media na layong paglapitin tayo, naging dahilan para mag-crave ng unscripted, unfiltered, at unforced interaction. Ang tao hindi na spontaneous. Kasi mahilig tayo mag-edit. Yung mga organic encounter kasi unfiltered yan. Sa panahon daw ngayon ng technological advancement, you can simply filter so many things about who you are as a person. Kung pasok sa panlasa mo ang makahanap ng kaibigan o kaibigan sa pamamagitan ng organic encounter, saan ka naman magsisimula? First step dyan, lumabas ka ng bahay nyo. Pero hindi porket nasa labas ka na at nakikisalamuha sa iba, automatic nang may organic connection. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras.